Hello guys, for today's video, magagawa ako ng mussel soup. So yung tahong na nabili ko sa Asian store, tapos pinarisan ko siya ng dried pusit ulit. Yan, biniprito ko ang dried pusit pero hindi ko na pinakita guys, para hindi na tayo matagalan sa ating video. So ganito pala yung nabili ko sa Filipino store, ganyan po siya, sa Island Pacific ko siya nabili. So frozen po yan siya at luto na yan. Kaya lang, lulutuin ko ulit. Gawin ko na lang siyang sabaw. Pwede naman siyang stir fry or gawin na siyang garlic na mussels, ganyan. Kahit anong luto, ganyan. Pero parang luto na yata ito kasi nga bumubuka na siya. Or ewan ko kung luto na ba yan. Parang hindi pa luto. Luto na nga, bumubuka na siya. Ganyan. Ayan, i-defrost ko lang siya. At tanggalan ko ng yung mga buhangin ba. Luto na pala ito. So, ayan. Hugasan ko muna at ayan, para mag-defrost. Masarap po yung sabaw niya. Parang yung regular tahong lang sa Pilipinas, yung green na tahong. Pero ito black mussels to eh. Pero magkasing lasa lang po sila. At ayan na nga, napakulo tayo ng tubig. Nilagyan natin ng mga pampalasa. So, ayan. Nilalagay ko na. Pagkatapos, dumako naman ako dito sa aking garden. Ang ganda-ganda ng aking mga roses. Ayan, pipitas ako ng mga roses. At ilalagay ko sa aking altar. Dahil naglagay ako dito ng imahe ng Birhen sa Regla. So sa Cebu kasi yung Birhen sa Regla sinasamba namin yan. Parang devotion. Nag-devote talaga kami dyan sa Birhen sa Regla. Ayan, kukuha lang ako ng konting mga roses. Swerte ako at ito talagang roses na ito is lumago siya. Dahil nga dati ang liit-liit lang nito nung nabili ko siya sa Walmart, maliit na pot. Tapos tinanim ko lang siya dyan, hinayaan ko lang siya, minsan naulanan, minsan naman pag naka-on yung sprinkler namin, nakakainom din yun ng tubig. At yan lang. Kuha lang ako ng konti. Gustong-gusto ko talaga ang kulay na ito. Ayan. Nakakuha na tayo ng konti lang. Tsaka ilalagay ko yan sa vase. Ayan. Diba, ang cute lang. Konti lang. Simpleng-simple lang. Pagkatapos, ayan, ilalagay ko sa aking mini altar. Meron akong mga, dyan. Ganyan lang. Yan yung Birhen sa Regla, guys, na sinasabi ko sa inyo. Nasa Lapu-Lapu City, Cebu po yun siya. Birhen sa Regla. So, sikat po yung Birhen sa Regla doon sa Cebu. Yung iba namang imahe dyan ay nabili ko lang sa Mexico. Pero itong Birhen sa Regla ay dala-dala ko talaga ito galing sa Cebu nung pagpunta ko ng Amerika. So, ayan, matagal na yan sa akin yung Birhen sa Regla. At pagkatapos, ayan, si mama nang-harvest ng aking mga pananim dyan. Gustong-gusto niya yung mga tapos yung cabbage din, ayan, malaki na, ready to harvest na itong cabbage natin. Kadami-daming slugs sa aking garden, kaya tingnan nyo, yung cabbage, inaatake na nila. Pero okay pa rin. Kering-kere lang. Ayan, pwede pa naman, may konti pa namang makukuha kahit na kinakain siya ng slugs. Kaya may konti pa. Tapos ito ding maliliit kong sibuyas, kinukuha ko na. Pakunti-kunti lang yung mga tanim ko guys, pero minsan pag nagluluto ako, dito na ako kumukuha ng mga pangsahog, diba? Nakasave na. Itatanim mo lang naman yan sa lupa, tapos hayaan mo lang siyang mag-grow. Wala ka nang maraming gagawin. I-water mo na lang siya. At ayan, ang lupa na yung bahalang magpatubo ng mga halaman, kaya mas maganda talaga yung magkakaroon ka ng time na magtanim kung may pagkakataon, or kahit na sa paso na lang ilalagay kung wala namang malaking lupain. Ako minsan sa paso ko na lang din tinatanim itong mga vegetables ko. At ayan na yung mga maliliit kong seedlings. Ito yung maliliit na carrots.
Kasi nabunot ko na lahat yung malalaking carrots, yung ready to harvest. Pagkatapos ito ding sweet pea ko, may nahanap akong isang bunga ng sweet pea. Kaya tinanggal ko siya at sinubukan kong tingnan yung laman. Ayan. Ayan po siya, 3 buto. So, itatanim ko pa siya sa lupa at pagkatapos ng ilang linggo, ayan, tutubo ulit yan siya. Magiging vine na din po siya. Ganyan, itatanim natin dyan sa lupa. Napakadali lang, ibaon mo lang yan sa lupa. Alam naman natin lahat paano magtanim. So, ganyan lang ginagawa ko, napakasimple. Ilagay ko lang yan siya dyan, tapos tabunan ko siya ng lupa. Ayan, kahit magkadikit lang po sila. Magkatabi lang ganyan. Tabunan mo lang yan ng ganyan, tapos hintayin lang ng ilang linggo. Magkakaroon ka ulit ng sweet pea na puno or vine. Hindi naman puno yan, vine lang yan siya eh. Sorry sa mga mali-mali kong words, guys. So ayan na guys, oh, yung update, 'di ba? Tumubo rin siya. Ginaganyan-ganyan ko lang yung mga halaman ko, parang cycle lang siya, paikot-ikot. Kukuha ako ng mga buto-buto, tapos itanim ko ulit. Ayan. Parang cycle of life. Kaya hindi na ako bumibili ng mga buto-buto sa tindahan. Thank you guys for watching. Have a good day.